they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Oh, unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa mga members, sa mga lalo na sa mga kabataan. Yan na nanonood sa atin ngayon. Good morning po. At ngayon ay we're back again sa ating morning devotion ng mga the next generation. Yan, so good morning po sa inyo lahat, sa mga magulang. Ay gisingin niyo na po ang inyong mga anak at tayo po ay magsama-samang makapakinig ulit ng salita ng Diyos at sa ating pinag-uusapan para lahat tayo ay merong matutunan. So, mga kasama ko, bati muna kayo.
Bati muna kayo sa ating mga viewers. Belte. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga viewers po sa FB Live, good morning po kay Ma'am Emilia. Good morning po sa inyo kay Sir Ariel, kay Ma'am Heidi Sanet, at kay Ma'am Rachel Geralde, at saka si Ma'am Geraldine. Good morning po sa inyo, at si Sir Digno Velasquez. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa inyong mga nanonood. Yan. Brother JD, bati ka naman. Magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa privilege na makapagsalita sa inyong harap ngayong araw na ito. And I hope maging blessing kami by pagbibigay lang, pag-share ng salita ng Diyos. Yun lang po, thank you. Yan. So, good morning sa inyong lahat. Mukhang naalimpungatan pa itong mga kasama ko. Yan. So, as you can see, wala po si Brother Mishak kasi siya po yung nag-drive, no? So, kulang pa po sa yan. Kulang pa sa tulog. So, nagpahinga muna, pero hindi po na mahinga. Yan. So, dito po tayo ngayon. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Dito nga yung pinaka-text natin. Kasi nandito po tayo sa word na diligence. Diba? Word na diligence. So, balik tayo dun sa main verse natin. Sa 2 Peter chapter number 3. 2 Peter chapter number 3 verse number 14. So, sabi po ng Bible dyan is 2 Peter chapter 3 verse 14. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless. So, dito nga po tayo nag-focus sa word na diligent. Diba? Diligent. So, kapag sinabi nating diligent, to use speed, to make effort, to be prompt. Kapag sinabi nating prompt, it means to be ready, quick to act, or to be earnest. So, kapag sinabi nating earnest, masikap. Diba? Masikap. So, makikita nga natin sa sabi nga ng Bible, nakikita natin na we look for, seeing that you look for such things. Yung such things nga po dito ay yung mga previous verses na sinasabi ng Bible na verse number 11, all things shall be dissolved. Diba? Balang araw, ang mundong ito ay magigiba. At tayo ay kinakailangan natin na as we look to those things, sabi ng Bible, kinakailangan tayo maging holy. Diba? Sabi ng Bible sa verse number 11, and with godliness, dapat makitaan tayo na meron tayong Diyos at tayo ay banal. So, dahil nga tayo bilang isang anak ng Diyos, lalo na sa atin, ang focus ng pag-uusap natin na ito ay nasa sa atin bilang isang kabataan. Diba? Sa atin bilang isang kabataan. Dahil nga, napakaganda na tayo bilang isang kabataan. Matagpuan tayo ng sinasabi ng Bible na that ye may be found in Him. Kapag sinabi nga natin be found in Him in peace, it means to be together. To be together with God. Kapag sinabi natin together with God, lumalakad ka. Na tayo ay matagpuan ng Diyos na together sa Kanya. Ibig sabihin nun, matatagpuan tayo ng Diyos na in harmony kung ano yung ginawa natin dito sa mundo. Diba? Sabi nga po natin, paalala natin yan lagi sa mga kabataan. Lalo na sa mga kabataan, diba? Na ang buhay natin dito sa mundo, mas mahaba yung i-spend natin sa langit kaysa dito sa mundo eh. Kung nag-iisip lamang tayo bilang isang kabataan. Mas mahaba yung pag-spend natin sa eternity, hindi sa earthly na bagay. Balang araw, saglit lang ang buhay natin dito. Pero what matters most ay yung tayo ay nasa eternity. Pero ang tanong, kapag tayo ay kinuha ng Panginoon, di ba? Anong gagawin natin dyan? Sa verse number 10, sabi ng Bible, the day of the Lord will come as a thief in the night. Kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, matatagpuan kaya tayo na together with God. Ibig sabihin yan ay lumakad tayo dito sa mundo na maayos. Diba? Lumakad ba tayo nakasama natin ng Panginoon? Or kapag lumalakad tayo, ibig sabihin ng lumalakad,
tayo ay namumuhay, di ba? Ay nakikitaan ba tayo na meron tayong Diyos? Yan yung big question sa atin mga young people. Di ba? Tayo ba ay mahahanap ng Diyos? Matatagpuan kaya tayo ng Diyos na to be found in Him in peace. Ano pa sabi ng Bible? Without spot and blameless. Di ba? To be found in Him in peace. Kaya nga, kailangan nating to be found in Him. Kinakailangan nating maging together sa Panginoon. Dahil nga, sabi ng Bible sa 2 Peter chapter 3 verse number 2, ano sabi doon? That in the last days, verse number 1, that in the last days, perilous times shall come. Kapag sinabi nating perilous times, ay mapanganib na panahon. Meron darating na mapanganib na panahon. Sige, basahin mo nga, Brother JD, yung 2 Timothy chapter 1 hanggang verse number 3. 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. For verse 2, for men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 3, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Yan. So makikita natin na in these perilous times ay mapanganib na panahon. Ang tanong sa atin, bilang isang kabataang Kristiyano, saan kaya tayo masipag? Masipag kaya tayo na nagsisipag kaya tayo na makamit natin yung sinasabi ng Bible to be found in Him in peace, or tayo ay magko-conform pa tayo dito sa mga bagay na ito? Yan. So nung last time, hindi natin pag-uusapan lahat ng mga sinabi ng Bible na meron sa perilous times. Marami yan. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers. Napakarami yan. Pero nung last time, ay tayo ay nag-focus sa disobedient to parents. Diba? So, sinabi nga natin doon that we need to be diligent in obeying our parents. Dahil nga, in this perilous times, sa time natin na ganito, ay makikita natin na maraming tao, maraming kabataan na hindi sumusunod sa magulang, kundi mas maraming kabataan na mas masipag na sumuway sa kanilang mga magulang. And even us bilang isang Kristiyano, ang masakit nga dyan, sabi natin nandito na tayo sa simbahan and karamihan ng mga magulang natin ay pinupush tayo sa Panginoon. Pero ang tanong, sumusunod ba tayo? So nung last pinag-usapan natin na in these perilous times, maraming kabataan ang hindi masipag sa pagsunod sa mga magulang. Kaya, nung last, sinabi natin, be diligent in obeying your parents. Di ba? Be diligent in obeying your parents. Bakit? Sabi ng Bible, Ephesians chapter 6 verse number 1, for this is right. Di ba? So, tama ito. So, tama ito at makikita natin na kapag sumusunod tayo sa ating mga magulang, yan yung isang pamamaraan na masasabi natin na tayo ay magiging together sa Panginoon. Diba? Magiging together tayo sa Panginoon. And sabi ko nga po, hindi natin ito pag-uusapan lahat, pero pumili lamang kami ng mga ilan-ilan dito na nakikita namin na makaka-relate sa atin bilang isang kabataan. Sa verse number 3, 2 Timothy chapter number 3, verse number 3, dito tayo magpo-focus. Sabi ng Bible, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, and dito na po yung phrase na ito, despisers of those that are good. Ulitin ko, despisers of those that are good. Diba? Sa perilous time, sa mapanganib na lugar, ito yung time na maraming nagdi-despise ng mabuti. So kapag sinabi po natin yung phrase na despisers of those that are good, o, tandaan niyo po ito para maunawaan natin, lalo na sa mga kapwa ko dito. Despisers of those that are good, nagaling yan sa Greek word na affiligatos. Ibig sabihin yan ay hostile to virtue. Ulitin ko, kapag sinabi nating despisers of those that are good, hostile to virtue. Diba? Hostile to virtue. Kapag sinabi nating hostile, it means openly resisting
or opposing. Openly resisting or opposing. Ibig sabihin yan, maluwag mong kinakalaban, maluwag mong tinatanggihan, maluwag mong hindi sinusunod. Kapag sinabi nating hostile. Kapag sinabi nating despise kasi, it means to hate, detest, or to abhor. Pero kung kukunin natin yung phrase na yan, ibig sabihin yan, ay maluwag mong tinatanggihan, maluwag mong kinakalaban yung mabuti. Kapag sinabi nga natin good dyan, it means virtue. Kapag sinabi nating virtue, ay pinag-aralan ko ito, nakapaloob dito yung ating Christian faith. Nakapaloob dito yung pananampalataya natin. Pero kapag kinuha natin yung meaning nito, it means morally good behavior or character. Ito ay mabuting asal, mabuting gawain. Pero kung i-connect natin to sa ating Christian life, ay nakapaloob dito yung ating pananampalataya. Na in these perilous times, maraming kabataan, maraming Kristiyanong kabataan na maluwag at walang sabit na isip na nire-resist, tinatanggihan, kinakalaban, maluwag nilang hindi sinusunod kung ano yung mabuti. Di ba? So, dyan tayo magpo-focus ngayon. Ano ba yung kinakailangan? Nakapaloob pa rin po tayo sa diligence. Sabi ko nga po, we need to be diligent in doing good. Yan. So, kapag sinabi nating despisers of those that are good, sabi ko nga po sa inyo, is hostile to virtue. Openly resisting or opposing what is right. Openly resisting or opposing our faith. Bakit faith? Bakit sinama po natin dito yung word na faith? Dahil dito sa simbahan natin, lahat, hindi natin may tatanggihan. Lahat ng pananampalataya dito, lahat ng itinuturo sa atin sa simbahan, which is our faith, lahat yan tama. Wala tayong faith, wala tayong pananampalataya dito sa simbahan na ililid tayo sa maling asal, na ililid tayo sa maling buhay. Meron pong isang kasabihan dito sa simbahan natin. Kung narinig nyo yan at pinapanghawakan ko yan ngayon na kapag mali yung Christian living mo, ibig sabihin yan, meron kang mali sa doktrina. Di ba? So kapag mali ang buhay natin bilang isang kabataan, may mali sa pakikinig natin. Kaya nga, as Christians, we need to exercise our faith for us to be found in Christ. Dapat dito tayo maging masipag. Kapag sinabi nating exercise, ay yan yung gagawin mo. It means, magkakaroon ka ng action dyan. As Christians, we need to exercise our faith for us to be found in Christ. Para tayo ay magiging together sa Panginoon, we need to be diligent in exercising what we hear and what the Word of God is telling us. We need to bring it into action. Dahil in these perilous times, maraming kabataan ang takot gumawa ng tama, tamad na gumawa ng tama, dahil ito po yung reason na nakikita ko sa atin bilang isang kabataan. Takot tayong ma-left out sa mundo. Takot tayong masabihan na, uy, mukhang iba ka sa amin ah. Iba yung ginagawa mo sa amin. Diba? So makikita natin na maraming kabataan ang takot sa ganito. Diba? Naririnig natin yung mga testimonies, maraming kabataan na takot na masabihan na, uy, pastor ka na rin pala ngayon. Nagsisimba ka na rin pala. Diba? Sabi nga ni pastor, abnormality yun. Hindi ba dapat sila yung mahiya? Kasi hindi sila gumagawa ng tama. Pero in these perilous times, maraming nagdi-despise ng mabuti. Kaya nga takot gumawa ng tama, pero hindi natin alam yung fear natin na gumawa ng tama ay diyan tayo masisira at siguradong hindi natin makakamit yung sinasabi ng Bible na to be found in Him. Kaya nga ang tanong, saan tayo masipag? Bilang isang kabataan, marami tayong nakita. Di ba? Eto na, marami tayong naririnig na corrections, instructions, and those things that we call virtue. But the problem is, isinasapamuhay ba natin ito? Di ba? Masipag ba tayong isinasapamuhay natin ito? Or are we despising those that are good? Di ba? Hindi ko po ibig sabihin dito na, kapag may nakita kang namamalimos, hindi mo binibigyan ng pera, or hindi po yun ang tinutukoy natin. Kundi ang tinutukoy natin ay hostile to virtue. Ibig sabihin yan ay openly resisting, openly opposing
are yung ating Christian faith or yung mabuting asal. Di ba? So sa ating buhay Kristiyano, paano natin masasabi na tayo ay sumusunod? Paano natin masasabi na hindi natin dinidespise yung mabuti? Number 1, we are living in it. Di ba? Ibig sabihin yan, isinasapamuhay natin yung naririnig natin. Proverbs 29:18. Ano sabi ng Bible dun? Where there is no vision, kapag sinabi nating vision dun, yun ay revelation. Kapag revelation, sinabi natin, yan ay ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Di ba? So, in these perilous times na maraming kabataan who openly denies and opposes their Christian faith, morally good behavior, ikaw na tayo na Kristiyanong kabataan, isinasapamuhay ba natin yung mabuti? Are we living virtuously? Kapag sinabi nating virtuously, ay morally good behavior or character? Are we living na mabuti? Or tayo ay nagko-conform dun sa sinasabi ng Bible na perilous times? Na, ano sabi ng Bible? Despisers of those that are good. Ang tanong, isinasapamuhay ba natin ito? Diba? Kasi sabi ng Bible, we need to be diligent for us to be found in Him. At maraming kabataan ngayon na hindi masipag at hindi diligent, it means to use speed. Kundi, tayo ay masipag na gumawa ng mali. Diba? Masipag tayong gumawa ng mali. Are we contending or are we pretending that we don't know God? Isa sa mga sign na hindi natin isinasapamuhay at we are a despiser of those that are good ay tayo ay nagpipretend. Imbis na tayo ay mag-contend, tayo ay nagpipretend na hindi natin kilala ang Diyos. Kapag sinabi nating despisers of those that are good, hostile to virtue, ibig sabihin yan, hindi natin isinasapamuhay kung ano yung tama. So, kapag Kristiyanong kabataan, hindi isinasapamuhay ang tama, ibig sabihin yan, tayo ay nagkukunwari. Diba? Anak tayo ng Diyos, pero nagkukunwari tayong hindi tayo anak ng Diyos. Are we pretending? Diba? Are we pretending or are we contending? Tayo ba ay lumalaban para sa tama, para sa ating pananampalataya, or are we pretending para tayo ay mag-fit sa standard ng mundo? Ulitin ko po ulit. Are we contending or are we pretending for us to fit sa standard ng mundo? Dahil yan ang gusto natin bilang isang kabataan. Di ba? Kapag may uso sa TikTok, gusto natin, sasayawin din natin yan. Di ba? Kapag uso yung anong tawag doon? Maling relationship, gagawin din natin yan. Kasi fit yan sa standard ng mundo. Kasi kapag yung standard ng Diyos, hindi natin i-despise yung standard ng Diyos, ano mangyayari sa atin ngayon? E di magmumukha tayong kengkoy sa harapan ng mundo. Pero yun yung mali. Dahil lang sabi ng Bible, ang goal natin, we need to be diligent to be found in Him. Pero ang problema, sabi ko nga po, ay instead of contending, we are pretending for us to fit sa standard ng mundo. We need to be diligent in living and keeping God's word. Sabi nga ng Bible, where there is no vision, the people perish. Without the word of God, tayo bilang isang kabataan, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Kapag hindi tayo kumagawa ng mabuti, sabi ng Bible, the people perish. We will perish. Kahit anak ka na ng Diyos, pwede kang paluin ng Diyos. Diba? Pwede tayong paluin ng Diyos. Bakit? Kapag hindi tayo namumuhay, ayon sa sinasabi ng Bible, if we are despising those that are good. Diba? Despising those that are good. Kaya nga, we need to be diligent in living and keeping God's word. Applying moral good behavior is living the life of Jesus Christ. To be found in Him, we need to be diligent in living and doing God's will. Ulitin ko po. To be found in Him, we need to be diligent in living and doing God's will. Huwag tayong maging kabataan na sinasabi ng Bible na despisers of those that are good. Akalain mo yun? Openly resisting, openly opposing kung ano yung tama. Di ba?
So Brother JD, ano naman yung mga sa tingin mo na tayo bilang isang kabataan, mga obvious na dinidespise natin na tama, di ba? Based on your personal experience or mga observation natin, ano yung mga bagay-bagay sa buhay natin bilang isang kabataan na dinidespise na pala natin kung ano yung tama? Yung mga napapansin ko ngayon na dinidespise natin as Christians na tama naman is yung pagsunod sa instruction na ating pastor. Kasi karamihan sa mga bata ngayon, hindi sumusunod sa pastor natin kahit tinuturo lang naman ng pastor natin, ay yung sa tingin ng pastor natin na mas na makakatama o mas makakabuti para sa kanila. Amen. Tulad na lang ng untimely relationship. Maraming batang mahilig sa ganyan ngayon. Bakit? Uso. Kasi Yun. iniisip nila kapag may girlfriend o boyfriend ka, cool ka. Iba ka sa kanila. Cool yung may kayakap ka, pupost mo pa sa social media, holding hands, ganyan. Right. Ay, batak pa dyan yung mga, may mga batak pa dyan mag-chat, malakas yung loob. Mm. Gusto pa nila, natawagin kitang baby, gano'n. Ayan. Tapos kapag ano naman, kapag di naman siya gusto ng crush niya, dadabog yan. Ay, sus. Yan. Totoo yan. Totoo yan. Mm. Pero mali yun sa atin. Kasi nga, di yan nakasulat sa Bible. Right. Hindi naman yung instruction ng Panginoon na habang bata pa tayo, dapat mag-boyfriend and girlfriend na tayo. Hindi pa yan para sa atin. Hindi pa Right. yan sa tamang wala pa yan sa tamang panahon dahil nga bata pa tayo. So anong kailangan natin? Maging diligent. Yun. Good point. Kailangan natin maging diligent sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi sa mga kalokohan natin. Right. Mm. Kailangan natin i-expose yung sarili natin sa gawain ng Panginoon, hindi sa mga kung ano-ano mang kamunduhang bagay. Mm. Bakit? Dahil sabi dito sa Sige. Ephesians 5:16, redeeming time because the days are evil. Yun. So we need to Redeeming use the time. speed in diligence because the days are evil. Ano yung ibig sabihin ko because the days are evil? Ibig sabihin nun, habang patagal na patagal, yung panahon natin pasama na pasama. Right. Kaya nga nasabi ni Kuya Negong kanina, ay yung mga bata ngayon, mas okay na sa kanila gumawa ng mali. Mas pagtatawanan pa nila yung mga gumagawa ng tama kesa sa mga gumagawa ng mali. Bakit? Kasi sa tingin nila, kapag gumagawa ka ng tama, sumusunod ka sa parents mo, sumusunod ka sa instruction ng pastor natin, ay bonjing ka. Yun. Kengkoy. Diba? Kengkoy ka. Kengkoy tawag nila Ang doon. pangit mong tignan kapag gano'n. Tingnan mo yung simpleng pagtatakin nga natin kahit kapag Right. nakapolo, tinatawanan nila tayo eh. Mm. Iisip nila, bonjing tayo. Kahit naman ako nung una, ganyan iniisip ko eh. Bumukha akong bonjing dito, ayoko mag-tuck-in. Pero inisip ko naman, yun yung tamang pananamit Mm. sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayun. So, tama yun, no? So, tama yun. Maganda yung point ni Brother JD na imbis na tayo ay masipag na gumawa ng mali, dapat tayo ay maging masipag na gumawa ng tama. Yan. Alam niyo po, nakita ko yan sa area, na maraming napansin ko lang, maraming mga magulang na ayaw nilang yung kanilang mga anak ay magkaroon ng untimely relationship, ayaw nila yung mga anak nila masipag sa pagko-computer. Pero ayaw rin nilang pasimbahin yung mga anak nila. Kasi ganito po yan. Ganito yan bilang isang kabataan. Kahit i-despise natin lahat ng mga bagay na hindi fit sa standard ng Bible, kung hindi natin ipapalit yung mabuting asal na sinasabi ng Bible, babalik at babalik tayo dun sa dati natin. Kung hindi natin papalitan yung habits natin na nagdi-despise tayo ng mabuti, ipapalit natin kung ano yung sinasabi ng Bible, babalik at babalik pa rin tayo dun sa pagiging despiser of those that are good. Tandaan natin yan. Kung hindi natin papalitan ang ating mga activities. Kaya nga, ganito yan bilang isang kabataan. Kapag nandito tayo sa simbahan, sasabihin sa pulpito yung mali. Kapag sinabi sa pulpito yung mali, papalitan natin yan ng tamang sinabi sa pulpito. Kasi kapag hindi natin pinalitan yan, alisin natin. Hindi mo naman ipinalit yung salita ng Diyos. Babalik at babalik pa rin yung dating asal mo. Kaya nga, sabi ni Brother JD kanina, doon tayo masipag. Bilang isang kabataan, doon tayo masipag eh. Kahit kami, pwede kaming biktimahin ng diablo sa ganyan. Kaya nga,
nag-iingat tayo. Di ba? Kinakailangan nating mag-ingat. Oh. Living carnally is not the way God wants us to live. Ulitin ko po ulit. Living carnally is not the way God wants us to live. Dahil kapag you are a despiser of those that are good, hindi ka namumuhay sa tama, ibig sabihin yan, namumuhay ka ng karnal. Kapag sinabi nating karnal, ay yung makamundong bagay. Diba? Makamundong bagay. Ibig sabihin yan, yung mga nakafocus ka sa temporaryong bagay lamang. Ano sabi ng Bible? Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Alam niyo, ito yung pinaka nagugustuhan kong verse nung mga juniors kami, nung mga juniors pa lang kami nun, na yung kay Moses, di ba? Ewan ko kung alam yan ng mga kasama ko. Di ba? Sabi nga ng Bible, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Mamaya, dadaanan natin yan. Than to enjoy the pleasures of sin for a season. Sabi nga ni Brother JD, redeeming the time. Kapag sinabi nating redeeming, ipinapahalagaan mo yung oras because the days are evil. Di ba? Redeeming the time. So, onti na lang ang oras natin. Gumagawa ba tayo ng mabuti or are we despising those that are good? Di ba? Proverbs 20 verse number 6. Sa mga bina-Bible study ko, napakinggan nila ito. Ano sabi ng Bible doon? Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Diba? Nasabi ng Bible dyan, kapag sinabi nating proclaim, it means to show. Marami ng tao na capable na gumawa ng mabuti, pero ang tanong, a faithful man who can find. Kapag sinabi nating faithful, diligent sa paggawa ng mabuti. And so ngayon, nakita natin that living carnally is not the way God wants us to live. Despising those that are good is despising God. Diba? Kapag inaayawan natin ng mabuti, inaayawan natin ng Diyos. Kapag inaayawan natin yung makakabuti sa buhay natin bilang isang kabataan, inaayawan natin ng Diyos. Ano bang kabaliktaran ng despising? Alam niyo po, one word lang ang kabaliktaran ng despising. Ang kabaliktaran ng despising, kapag sinabi nating despising, it means to abhor or to detest. Ibig sabihin yan, ayaw mo, hate mo yan. Diba? Ang kabaliktaran yan is to love. Yan. Love. Kapag sinabi nating love, means to have affection or painstaking. Naalala nyo ba yung word na painstaking? Kapag sinabi nating painstaking, na kahit may sakit, kahit masakit yan, you will be diligent in making effort. Di ba? The opposite of despise is to love. And to love, nakapaloob dyan ang diligence. Na kahit ang mundo, tandaan natin ito bilang isang kabataan. The opposite of despise is to love. And to love, nakapaloob dyan, ang diligence na kahit ang mundo ay i-despise ka dahil nag-fit ka sa standard ng Diyos, ikaw ay magiging diligent pa rin dyan. Diba? Kasi nga sabi ko, yun yung problema natin bilang isang kabataan. Kapag may nagsabi sa atin na, uy, wow, hindi ka na pala Roblox ngayon? O hindi ka na pala nag-ML ngayon? Wow, ano ka na? Talagang banal ka na. O, diba? Kapag hindi na tayo nag-fit in sa standard ng mundo, dyan na. Pero ang tanong, sabi ko nga po kanina, we need to live in it at we need to love, second point natin ngayon, we need to love virtues. Di ba? Kaya nga, sa pamumuhay natin, kapag minamahal natin yung tama, yung mabuting asal, morally good behavior and character, or yung faith natin, it involves painstaking. Ibig sabihin yan, kahit saktan ka ng mundo, kahit anong gawin ng mundo sa'yo para may discourage ka, anong gagawin mo? Mamahalin mo pa rin ng Diyos. Diba? Dahil despising good is despising the corrections, instructions from the Word of God. Reality check sa atin bilang isang kabataan. Kapag nakikinig ba tayo ng salita ng Diyos, may mga preaching sa pulpit, may mga instruction ng ating mga leaders, may mga devotions tayo na papakinggan, are we despising it? Diba? Are we openly
resisting, openly opposing. Diba? Or minsan hindi. Tinatago natin yung pag-resist natin sa mga preachings na napapakinggan natin. Pero alam yan ng Diyos. You are still a despiser of those that are good. Kundi hindi dapat tayo maging ganyan. Kundi dapat tayo ay yung mga kabataan na nagmamahal sa correction. Sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Merong rebuke sa atin. And yun dapat yung mamahalin natin. Be diligent in taking corrections. Proverbs chapter 3:11. Buksan natin yan. Proverbs chapter 3 verse number 11. Anong sabi ng Bible dyan, Brother JD? Proverbs chapter 3 verse number 11. Proverbs chapter 3 verse 11. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of this correction. Yan. Ano sabi ng Bible? Neither be weary of His correction. My son, despise not the chastening of the Lord. Big sabihin yan, we need to be diligent in taking corrections and taking chastisements. Diba? Masakit naman talaga kapag kinokorek tayo. Diba? Masakit naman talaga kapag pinapagsabihan tayo. Pero dapat hindi tayo maging despiser of those that are good. Kundi, tayo dapat ay diligent in taking corrections. Diba? Masakit man yan. Pero dahil mahal mo ang correction, tatanggapin at tatanggapin mo yan. No, diba? Yan ang sinasabi ng Bible na diligent or pagmamahal sa correction. Kasi yung alam lang natin ng pagmamahal, yung tinatapik sa likod, pagmamahal yung pag pinagsabihan mo yan, ay dapat kahit 10 beses niya na ulitin yan, ay sabihin mo pa rin, kahit makasalanan ka, love ka pa rin ni Lord. Yun nga yung kagandahan dito sa atin eh. 'Di ba? Kasi po yan eh. Sa akin, ang pag-take ko ng correction, kapag nagkamali ako, ibig sabihin yan, bali. 'Di ba? Bali. Nabali ka. Pero kapag ang correction ng pastor natin at ng Diyos ang dumating, babaliin ka pabalik. Kaya masakit yan. O, di ba? O, nakakita na ba kayo ng kinairo na hindi tumunog? Wala pa, di ba? O, nakakita na ba kayo ng nabalian na hindi masakit kapag binalik? O, lahat yan merong sakit. Pero, dapat mahalin natin ang correction. Dahil, Proverbs 15:10. Buksan mo ngayon, Brother Belte, basahin natin. Proverbs 15:10. Proverbs chapter 15 verse 10. Correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. Yan. Sabi ng Bible, correction is grievous unto him that forsaketh the way. Kapag sinabi natin grievous, ay mapait sa'yo. Kapag sinabi natin forsaketh the way, ayaw mong mamuhay ng gaya ng pamumuhay ni Kristo. If you truly love yourself, you will not be a despiser of those that are good, but you will be a lover of it. Isa pa, if you truly love yourself, you will not be a despiser of those that are good, but you will be a lover of it. Diba? Be diligent in taking corrections. Diba? Kaya nga, yan yung kinakailangan nating dapat gawin. Brother Belte, baka meron kang may share sa ating topic ngayon. Yan nga, sabi ni Brother Negs na yung mga, sa atin, mga Kristiyano ay dinidespise natin what is good. Yan, sabi niya, ibig sabihin ng despise is openly despising. Ibig sabihin, open. Sabihin, walang hindi siya nagdadalawang isip, kundi i-despise talaga kung ano yung good. But the true meaning of good here is what is right. What is the Bible teaches. Yan. They despise what God wants. They despise the word of God, what is right. Yan. Ibig sabihin, iba na yung utak ng mga Kristiyano ngayon. Dinidespise na nila kung ano yung tama, kung ano yung tinuturo ng Biblia. Bira mo yun, ganun na yung utak natin na kung ano yung ikakabuti natin,
yun yung hindi natin sinusunod. This is the time that the minds of the people are corrupt in doing what is good. Yun. Yan. Corrupt na yung utak natin, kinurap ng mundo. Ibig sabihin, sabi nga ni Kuya Negs, hindi gusto ng Panginoon na tayo ay carnal. Ibig sabihin, na-corrupt na ng mundo ang ating utak. This is the time that what is right is wrong and what is wrong is right. Right. Ibig sabihin, kung ano yung tama, ginawa ng mali ng mga tao ngayon. Yun lang naman yung mai-share ko ngayon. Yun, tama yun. Ito yung time na kapag despiser ka ng good, yun, nag-fit in ka sa standard ng mundo. Okay ka. Okay ka sa kanila. Pero kapag dinidespise mo, kapag hindi mo dinidespise yung tama, yun na. Mali ka sa paningin ng tao. Kaya nga sabi ni Pastor, abnormal ang mga tao ngayon. Kung sino pa yung gumagawa ng tama, yun yung kakantsawan. Kaya nga hindi dapat tayo magpapadala dun. Diba? Hindi dapat tayo magpapadala dun. Rather, ito na yung last natin. Last verse na babasahin natin. Philippians chapter 4 verse number 8. Familiar verse sa atin ito. Philippians chapter 4 verse number 8, sabi ng Bible, "Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report." Sabi ng Bible, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. In everything, we need to consider kung meron bang virtue yan. Sa atin, buhay natin. Reality check, sabi ko nga, sa atin bilang isang kabataan. Di ba? Ang tanong sa atin, kapag tayo gumawa ng isang bagay, iniisip ba natin na yung virtue na meron dyan? Okay, pababawin pa natin. I-connect natin to kasi sa atin bilang isang kabataan. Hindi natin to makikita unless i-relate natin ito sa buhay natin. Okay, kapag tayo, maglalaro ka lang ng cellphone mo, buong umaga, may virtue ba dyan? Diba? Isa pa. Kapag nabiktima tayo ng untimely relationship, kapag nabiktima tayo ng untimely relationship, may virtue ba dyan? Kaya nga bilang isang kabataan, learn to consider what you despise. Yun nga yung sinabi nila kanina eh. Ang dinidespise natin, yung tama. Think on these things. Kabataan, think. Learn to consider what you despise. Don't despise things that are good. Be diligent sa mga bagay na mabuti. Yan ang point natin ngayong umaga. Di ba? Kapag biktima ka ng untimely relationship, ano yung kasiyahan nyo? Siyempre, napadaan din tayo dyan eh. Masaya kayo kapag nag-chat kayo, pero kapag naaalala nyo na, nga pala, mali pala yung preaching ni Pastor. And alam nyo, at the back of your mind, natatanggalin din yan ng Diyos sa buhay nyo. Di ba? Tatanggalin yan. Sabi ko nga sa disciple ko eh, kahit ilang babae ang kunin mo ngayong edad mo, tatanggalin yan ng Diyos hanggang matuto ka. Di ba? Tatanggalin yan ng Diyos. Yun yung point sa atin ngayon. Think on these things. Ang sabi ng Bible, ito yung time na merong despisers of those that are good. Hindi mali na magdi-despise tayo sa mali. Pero ang mali, yung nagdi-despise tayo sa tama. Kaya learn to consider what you despise. If there be any virtue, think on these things. May mabuti ka bang makakamtan dyan? Walang kawalan kapag namumuhay tayo ng ating pananampalataya, pero malaking kawalan pag hindi natin isinasapamuhay ang buhay ni Kristo. Hindi natin makakamit yung to be found in Him. In peace means to be together with Christ if we are despising those that are good. Don't be a despiser, but be a lover of those that are good. Don't be a despiser, but a lover of those that are good. Masama ba na tayo ay makinig ng preaching? Hindi. Mahalin mo yan. Masama ba na sumusunod tayo sa standard ng Biblia? Hindi. Mahalin natin yan. Masama ba na kapag
pinagsabihan ka kahit sabihin natin, kaya nga rebuke eh. May rebuke ba na ano? May rebuke ba na hindi, kasi minsan sa atin bilang isang kabataan, ay, ang gusto natin, yung tinatapik sa likod. Kapag nagkamali ka, gusto mo tapikin ka sa likod na, alam mo, mali yan. Kaya dapat, ang gagawin mo, love ka ni Lord eh. Please lang, love ka ni Lord. Gusto natin yung ganun. Pero ayaw natin yung sasabihin sa atin na mali yan. Dito ka dapat. Pero marami sa atin, umaalis tayo kapag sinasabihan tayo ng ganun. Why? Hindi tayo nag-iisip. If there be any virtue, think on these things. Kung alam naman nating ikakabuti yan ng buhay natin, tanggapin mo yan. Sabi nga natin akin kapag may nagsasabi sa akin na dapat yan, tapikin mo yan, ganyan-ganyan. Lalo na, si pastor, ako kapag pinapagsabihan ko kayo bilang kapwa ko kabataan, ay maayos, di ba? Minsan dinadaan ko sa biro, ganyan. Pero kapag si pastor yung nagsabi sa atin, seryosohin natin yan. Di ba? Kapag yung nanggagaling na sa pulpito yan, lalo na akin nakita ko yan ngayon eh. Di ba? Noon, kapag sa amin noon, kapag pa, papatayuin ka pa talaga. Ang bira, audience eh. Tapos i-rebuke ka, nakatayo ka pa nun. Oh. Pero tinreasure ko yun. Ngayon ko naunawaan yun. Na dahil hindi dapat natin i-despise yung mga time na ganun. Kundi dapat mahalin natin yun, i-treasure natin yun dahil yun yung ikakabuti ng ating buhay. Di ba? Kasi yun yung ayaw natin eh. Kung mag-rebuke nga ang Bible, mas malupit eh. Di ba? O ano sabi ng Bible? Ulupong. O. Di ba? Ulupong. Ano sabi ng Bible? Di ba? Idudura ko kayo sa aking bibig. Di ba? I will spew you out of my mouth. O. Wala naman nagre-rebuke sa atin ng ganun eh. Ikaw ahas ka. May nagsabi ba sa atin ng ganun? Wala naman. O. Kaya nga kabataan, kahit anong tono ng boses, kapag pinagsabihan tayo ng, alam naman natin merong authority sa ating buhay, huwag nating i-despise yan. Kundi, mahalin natin yan. Diba? Philippians 4 verse 8. Think on these things. Kung gusto nating makamit yung together with Christ, think on these things. Pag-isipan natin, learn to consider what you despise. Huwag tayong makifit in sa mundo na dinidespise yung mabuti. Tandaan natin yan. Tandaan natin yan bilang isang kabataan. It is a reminder na naman sa ating lahat. Diba? Reminder. Napakagandang reminder yan sa ating lahat. Sabi nga ni Brother JD, imbis na maging masipag tayo sa pag-despise, be diligent sa gawain ng Panginoon. Diba? Kay Brother Belte, sa panahon na ang mali ay tama, sa panahon na ang tama ay mali, nasan ka kaya? Nasan kaya tayo? Gumagawa ba tayo ng tama? Don't try to fit in sa mundo kasi hindi na tayo fit dyan kasi ligtas ka na. Diba? Huwag na tayo mag-fit sa mundo. Rather, tayo ay mamuhay ng tama. Don't be a despiser of those that are good. Be a lover of it. So, I hope na meron tayong natutunan, meron tayong mga kasama dito. At ano naman yung may i-share nila. Diba? Kung nakikinig kayo, at sabihin nyo kung ano yung mga times na dinidespise nyo yung mabuti. Marami yan. Dinidespise natin yung mabuti, dinidespise natin yung mga corrections. Ano naman yung decision natin pag meron pa tayong ganyan sa ating buhay. Yan. Sige, bigyan natin ng mic. Magsimula tayo dito sa yan, kung saan tumapat yung camera. Morning po sa ating lahat. Kagaya nga po ng sabi ni Sir Negong na despisers of those that good na totoo po yun dahil kapag gumagawa ka po ng tama, pagtatawanan ka po. At imbis na maging masipag po tayong gumawa ng mali, maging masipag po tayo na gumawa po ng tama na at yung nakikifit in po tayo sa mundo na sabi po ni Sir Negong na wag na po nating pilitin na i-fit in ang sarili natin sa mundo dahil ligtas na po tayo.
at hindi na po tayo fit in dyan, at wag rin po tayo makifit in sa sa mundo na dinidespise po ang tama. Sabi niya po, think of these things po, na at be diligent in taking correction. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. And everyone, sabi ni Sir Neg yung kanina ni hostile to virtue. And yung hostile and virtue po is we are living in it, and sinasabi Sa buhay mo. Ikaw ba na-try mo ng hindi mahalin ng pagsunod, hindi mahalin ng correction? Kunwari, pinagsasabihan ka, ano yung gagawin mo? Ano yung ginagawa mo kapag pinagsasabihan ka? hindi nakikinig, and sinasagot-sagot ko sa likuran. Anong decision mo ngayon? Decision ko ngayon is yung baguhin ko ang sarili ko. Anong mo babaguhin? Sasagot-sagot ka pa rin ba or Hindi. yun, okay na yan. Hindi na siya sasagot-sagot. Mic po, kunin mo. Ako po, sa pagtanggap po ng corrections, at lalo na sa pinagsasabihan ako, namin ko na dinidespise ko talaga. Ginagawa ko yun sa, kunwari sasabihan ako na, ayusin mo nga yung upo mo, ayusin mo yung mukha mo. Ako, maayos naman na, ganun. Tapos sasagot-sagot ako ng pabalik, tapos hindi maayos. Tapos lalo na pag pinagsasabihan ako sa ugali ko, sabihin ko, maghanap ako ng pagkakamali ng nagsasabi sa akin, sabihin ko na, ikaw nga, ganito eh. Kaya gusto ko pong baguhin ay hindi na po ako sasagot, at maging diligent po in taking corrections, at hindi na po ako magpre-pretend na hindi anak ng Diyos para lang makifit in sa mundo. At gusto ko pong na mamuhay diligently at hindi carnally. Yun lang po. Lance, ano yung natutunan mo ngayon? Pagdating sa pasukan, may mga impluensya ng mundo. Barkada mo, darating sa point na yayayain ka na i-despise yung mabuti. Ibig sabihin nila, huwag ka na magsimba, Lance. Wednesday, huwag ka na magsimba. Ang tanong, sino yung susundin mo? Kapag may nagyayasa yung huwag na magsimba, Lance, sino susundin mo? Hindi ko po sila susundin po. Bakit? Kasi mas mahalaga pong pumunta sa simbahan kaysa sa barkada po. Yun, okay na yan. Mas maganda yung pumunta sa simbahan kaysa sa barkada. So, good morning po sa inyo lahat. Ang natutunan ko po ngayon ay sabi po ni Sir Negong na we need to be diligent in doing good. Dahil madami pong kabataan na hindi po nakikinig sa kanilang mga magulang. Kaya nga po yung number 1 point po ni Sir Negong na we are living what we hear. At sabi rin po ni Sir Negong kanina na wag nating i-despise yung paggawa ng tama. At yung kay Brother JD po na sabi niya po na imbis na diligent tayo sa paggawa ng mali, dapat maging diligent tayo sa paggawa ng tama. At yung sabi po ni Sir Negong kanina na matatagpuan ba tayo na kay Kristo? Pero sabi ko po sa sarili ko, paano po ako matatagpuan na kay Kristo kung nagpe-pretend po ako na
hindi po Kristiyano. So, yun lang po yung gusto ko. Yan. So, thank you sa mga reflections and decisions nyo. At meron pa tayong kasama. Yan, si Brother Mark. Lagi nating kasama yan. Brother Mark, ano naman yung natutunan mo? At nagkaroon ka ng nakita mo sa sarili mo kung ano yung mali mong ginagawa. Ano naman yung decision mo? Good morning po sa ating lahat. At napakinggan ko dito yung kasi nakita ko rin to sa sarili ko dati yung disobeying in your parent. Hindi mo pagsunod sa magulang. For example, yung inutusan ka, tapos magre-reklamo ka kung ba't ikaw yung inuutusan. And sabi nga kanina na yun, maraming mga kabataan na nagpe-pretend na safe. Pero kapag sa labas naman, balik sa carnal, ganyan. And as a Christian, we need to be an example. Kasi nga, si Jesus mismo yung inirepresent natin. Dapat siya rin yung nakikita sa atin as bilang anak ng Diyos. At ang tumatak talaga sa utak ko dito kanina is maraming kabataan yung mas nagagalit pa kapag kinokorek. Yun lang po. Yun. Yan. Tama yan. Thank you, Brother Mark, sa na-share mo. Yan. Maraming kabataan na nagagalit kapag kinokorek. So, I hope na meron po tayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon. I hope na kami po ang devotion news, ang host ninyo sa devotion na ito ay naging blessing po kami sa bawat isa sa atin. Lalo na sa mga kabataan. Sir Mark, batiin natin yung mga nasa FB Live natin. Yan. Wait lang. Yan. Si Ma'am Heidi. Yan. Thank you, ma'am, sa inyong pag-nonood. Yan, si Ma'am Verge. Ma'am, good morning, Ma'am Verge. Si Sister Rhea. Ayan. Sister Rhea, good morning dyan sa inyo. Si Brother John Harold. Yan, good morning sa iyo dyan, brother. At kamusta mo kami kay Erwin dyan? Ayun, that's right. Yan. Si Ma'am Krisha. Good morning po. Si Brother Ruyed. Good morning, Brother Ruyed. At good morning dyan sa inyo. Si Ma'am Nelda Bore. Good morning po sa inyo, ma'am. Si Ma'am Emilia. Si Ma'am Teresa Rivera. Good morning po. Ma'am Josie. Good morning po. Ma'am Flor. Good morning din po. Yan. Sir Digno. Good morning po ulit sa inyo, sir. Si Ma'am Geraldine. Good morning po. Ma'am Rachel. Yung mga nanonood sa atin. Siyempre kay Sir Ariel. Yan. So, yan sila. Yan. So, I hope na tayo po lahat ay merong natutunan. Minsan, hindi lang po para sa kabataan ito, kundi meron po tayong mapupulot at mapupulot kasi salita naman ng Diyos ito. So, I hope na kami po ay naging bahagi. Thank you po ulit sa inyong pakikinig at mga kabataan, mag-encourage. Sir Ariel, good morning po. At mga kabataan ay mag-encourage pa tayo ng makakasama natin sa devotion. Kung naniniwala tayo na nagiging blessing yung devotion na ito, maghikayat pa tayo ng mga kabataan. Yan. So, sige. Tayo ay mag-pray. Sir Ariel, can you sa po natin? Prayer? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa magang ito. Thank you, Almighty Father, again sa tapos po na devotion. Thank you po sa mga ginamit ninyo ngayong umaga sa pamumuno po ni Brother Negong. And we thank you sa mga wisdom po pinagkaloob niyo po sa kanila to lead this morning's devotion. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa willingness po ng bawat isa na mag-share at makinig po ng salita ng Diyos this morning, and keep us humble, Almighty Father. Oh Lord, we pray for today. Also, keep us safe sa lahat po ng mga mag-work, mag-school, soul winning, and give them courage, Almighty Father. Again, we thank you so much sa mga natutunan po namin ngayong umaga na ito.
And we pray that lahat po ng mga learnings namin is pamuhay namin na dakilang Diyos. And we thank you sa platform ulit na ginagamit po ninyo na despite ng distance po namin is meron po kaming ginagamit para pa rin patuloy na makinig kami ng iyong salita. Again, we thank you so much, O Lord, for all your blessings. Pinagkakaloob po bawat sa amin. And forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen, Good morning, amen. Thank you. Yes, sir. And good morning po ulit sa ating lahat and God bless you po sa inyong mga work and see you po sa ating service bukas. Thank you po and God bless sa inyong lahat.